Genesis chapter 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsanga-usapang, "Halik kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo at ang beton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, "Halik kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog, na ang taluktok na yaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa." At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, "Narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halik kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita." Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang tinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arpaksad, 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arpaksad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arpaksad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arpaksad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu ng 209 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Reu ng 32 taon at naging anak si Serug. At nabuhay si Reu pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nakor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nakor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nakor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kaniyang amang si Tare sa lupaing kaniyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo.
At nagsipag-asawa si Abram at si Nacor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nacor ay Milka. Anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kaniyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kaniyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, ay sama-samang nagsiali sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon, at namatay si Tare sa Haran. Chapter 12. Ay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikem, hanggang sa punong ensina ng More, at nooy nasa lupaing yaon ang Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kaniyang tolda na nasa kalunuran ang Bethel, at nasa silanganan ang Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. At nagkagutom sa lupain yaon, at bumaba si Abram na nasok sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito, ngayon, talastas kong ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin. Datapwat kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo, na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ni Paraon, at kanilang pinuri siya kay Paraon, at dinala ang babae sa bahay ni Paraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya. At nagkaroon si Abram ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki, at mga alilang babae, at ng mga asna, at ng mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Paraon at ang kaniyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Paraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa?
Bakit sinabi mong siya'y aking kapatid, na anupat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nga'y nariyan ang iyong asawa, siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Paraon sa mga tao tungkol sa kaniya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kaniyang asawa at ang lahat ng kaniyang pag-aari. Chapter 13. At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kaniyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan nung una ng kaniyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinakasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na anupat hindi maaaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot. At ang Kananeo at ang Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin. Ipinamamanhik ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay papa sa kanan, ay papa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasa sa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sinuman ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, at hinaba-haba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tolda at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Chapter 14. At nangyari sa mga kaarawan ni Amrapel, hari ng Sinar, ni Aryok, hari ng Elasar, ni Chedorlaomer, hari sa Elam, at ni Tidal na hari ng Goim, na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Birsha, hari sa Gomora, kay Shinab, hari sa Adama, at kay Shemever, hari sa Seboim, at sa hari sa Bela na si Zoar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglingkod kay Chedorlaomer, at saka
13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga haring kasama niya at sinaktan ang mga Repaim sa Astaroth Karnaim at ang mga Susita sa Ham at ang mga Emita sa Shabe-Sitartaim at ang mga Horeyo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang sa Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa Enmispat na siyang Kades, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalesita at pati ng mga Amoreyo na nagsisitahan sa Hazeson Tamar. At nagsadlabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Seboim, at ang hari sa Bela na dili ibat si Sowar, at sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Chedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goim, at kay Amrapel, hari sa Shinar, at kay Aryok, hari sa Elasar, 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng betun, at nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora at nangahulog doon, at ang natira ay nagsipagtakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon. At dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan doon sa Sodoma at ang kaniyang mga pag-aari, at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner. At ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kaniyang kapatid, ay pinagsama ang kaniyang mga subok na lalaki ng mga pinanganak sa kaniyang bahay na 318, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari, at iniuwi rin niya si Lot na kaniyang kapatid, at ang kanyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma, pagkatapos na siya magbalik na mula sa pagpatay kay Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shabe na siyang libis ng hari. At si Melkisedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, "Ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari." At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, "Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at lupa. At isinampa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskol at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi." Chapter 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram,
O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo," at sa kanya'y sinabi, "magiging ganiyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog ng araw ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga glilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapot ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo." At nangyari sa paglubog ng araw at pagdilim, na narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Ang mga Sineyo at ang mga Sineseyo at ang mga Sedmoneo at ang mga Hiteyo at ang mga Pereseyo at ang mga Refaim at ang mga Amoreyo at ang mga Kananeyo at ang mga Gergeseyo at ang mga Jebuseyo."